Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at patuloy po nating papurihan at salamatan ng Diyos ngayong umaga. Amen. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it changes the atmosphere. The hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, when I can feel the change, as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yes, Lord, hallelujah. Give the Lord the praise and Jesus to lift your heart. Praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout your praise, we celebrate. King of glory, entering. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all.
trust in you. And I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you.
for being the reason, Lord, that we live. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness, Lord, your faithfulness, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord. We belong to you, Lord. We continue, Lord, to believe in you, Jesus. Hallelujah. Patuloy, Lord, na ikaw ang itataas namin, Lord, at papapurihan, Lord, sa buhay namin, Lord. We continue, Lord, to lift your name on high, Jesus, to lift up our hands, Lord, to praise you, God, to worship you, Lord, to praise your name, Jesus, hallelujah. We continue, Lord, to lift up our hands to you, Lord, our King, our Lord and Savior. Change our hearts, Lord, change our lives so that we may live for you, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Patuloy, Lord, sa inyo namin ibinabalik, Lord, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon at isang magandang umaga, magandang hapon, or magandang gabi po sa bawat isang sumusubaybay at patuloy ko pong kasama upang ang biyaya ng Panginoon at ang kanyang kapahayagan ay sama-sama po nating matanggap sa araw na to. Tayo pong lahat ay dumaan sa mga pagsubok, problema ng nakaraang linggo dahil po sa mga pabago-bagong panahon, pero alam ko po na at isang bagay lang na alam natin na in-repair na tayo ng Panginoon sa mga ganitong pagkakataon dahil po kasama ito sa kanyang mga senyales ng muling pagbabalik dito sa lupa. At isang biyaya ng Panginoon sa atin ay alam po natin na that God is in control. Amen po ba? So sa umaga pong ito, tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Ama sa Langit, patuloy po kaming lumalapit sa pangalan ng iyong anak na si Hesus Kristo at sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu na patuloy na magbigay ng kapahayagan sa amin sa araw na to. Salamat po sa portion namin na aming matatanggap at patuloy, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng kapahayagan patungkol po sa aming mga sarili at patungkol, Panginoon, sa amin pong kalalagayang espiritual. Ikaw po ang maluwalhati at magbigay ng patuloy na kaunawaan, spirit of wisdom and understanding, patuloy po ng makamtan ng bawat isang handang tumanggap ng kanilang portion sa araw na to. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, makita po natin sa ating buhay, walang isa sa atin, kung di man po ako nagkakamali, na hindi po nagpa-check up. Mula po sa ating kapanganakan hanggang sa tayo ay naging bata, teenager, ganun din sa ating kabataan, at ganun din po hanggang sa ating pong pagtanda, ay nagkakaroon po tayo ng medical check-up, mental check-up or intellectual check-up, depende po sa nararamdaman ng ating physical na katawan, at yun po ay ini-evaluate ang atin pong kalalagayang physical, medical, at isang bagay po na makita natin na yung pong isang layunin ng ng medical check-up ay hindi lang po kung malaman na tayo ay may sakit or yung ating katawan ay may sakit, kundi malaman po na tayo ay healthy. Lalo na po yung pong yung overall health natin, bawat parte po ng ating katawan. At may time din po na i-identify kung tayo man ay may mga nararamdamang kakaiba sa ating katawan at i-provide po tayo ng guidance kung paano po mai-improve yung health. Kaya nga po merong mga pagkakataon na hindi tayo pinapayagang kumain ng sobrang mamantika, maalat, o para maiwasan na po kung ano man yung at gumaling patuloy na ma-restore po ang ating health sa kung anong dapat na function ng ating yung organ na nagka-problema po sa atin. So kasama po dito na nire-review yung ating medical history mula sa pagkabata, yung mga naging illnesses natin at yung pong mga medication na ating tinake para po maiwasan kung ano man yung maibigay ng doktor na baka may allergy tayo sa ganung klaseng gamot, at kailangan inaalam din po natin at tinatandaan saan tayo allergic. Okay? At yun pong ating
lifestyle, kung may kailangan baguhin, ay i-advise din po yan ng doktor. So kasama po na yung pong atin pong yung physical examination ay maaaring isama po yung ating sa mata, sa ilong, sa tenga, sa ating pong bibig, at yun pong ating puso, ganun din po yung lungs, sa mga, at yun pong kung meron pong mga lumps na tayong nararamdaman or yung mga lymph nodes. Yung pong mga laboratory exam patungkol sa dugo ay ginagawa din po, lalo na po yung ating cholesterol. Ayan. Kailangan nating ipa-check up on a regular basis, lalo na po kung tayo ay medyo nagkakaedad na. At yun pong sa mga bata naman, kasama doon yung measurement ng height, ng kanila pong mga timbang, at ganun din po yung somehow yung mga bata na rin ngayon, yung mga teenager ay kinakailangan na rin pong dahil sa stress na kanilang nararamdaman ay yun pong blood pressure check-up. So, yung pong marami pong iba-ibang medical check-up tayong pinagdaanan or pinagdaraanan. Pero ang tanong po, paano naman yung ating spiritual health or yung spiritual wellness? So, sa umaga pong ito o sa araw na to, tatanungin ko lang po, nakapag-appointment na po ba kayo? Kung may appointment tayo sa mga doktor, sa atin po mga medical check-up, meron po ba kayong appointment na sinet between you and God, at or yung kaya po ay yung spiritual person na ina-acknowledge na you are accountable with, pwedeng weekly yan, pwedeng monthly, or pwedeng once a year, para po ma-evaluate, ma-assess, kamusta na po yung ating spirit life. Sabi nga po, tayo po ay spirit person, o yung spirit man. At yun pong, kamusta na po yung ating personal relationship sa Panginoon. Maaaring bago pa lang or matagal na tayong nakakakilala sa Panginoon. Pero natanong na po ba natin ang ating sarili? Ako ba ay lumalago? Ako ba ay nagmamature? O paatras? Okay? Or mas lalo akong lumalayo, nanghihina, bumabalik sa dati. Ano po ba yung concept natin ng growth and development? So sa umaga pong ito, sa araw pong ito ay tatalakayin po natin yung spiritual wellness check-up. Yun pong ating pag-check sa ating spiritual na buhay or yung spirit man natin na gaano na po ba, ano na po ba ang nangyayari sa atin? Lalo na po yung pong ating mga pinagdaanan na hindi birong pagsubok sa buhay. At isang bagay po na makita natin sa anumang pangyayari sa ating buhay, lagi po na naandoon ang kamay ng Panginoon, at nawa po maging attitude natin na, Lord, ano yung layunin mo sa mga pinagdaraanan ko ngayon? Pero alam kong ikaw pa rin ang may control ng lahat ng bagay. So unang-unang tanong po natin sa ating spiritual wellness check-up, am I genuinely saved? Totoo bang ako'y naligtas? So ito po ay isang basic truth. Kasi minsan yung mga basic truth nalilimutan natin. At bagamat marami na tayong alam, lalo na po sa panahon natin na madaling ma-access ang information. Pero yun pong basic truth na magre-reflect bilang pamilya, pwede nyo po itong tanungin after po ng atin pong pag-uusap. Unang-una, yung basic truth po ng ating pananampalataya about sin and salvation. At makikita po natin yan sa Genesis 3:1-13. Pakibasa nyo na lang po. Ito po ay yung pinaka-basic na paano po ba nag-respond si Adan at si Eva dun sa komandang Panginoon nung after nilang malikha at malikha ng Panginoon ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. At yun pong yung isang command na binigay sa kanila ng Panginoon na huwag kakainin ng bunga ng puno na nakakaalam ng mabuti't masama dahil sila po ay mamamatay.
So, paano po nag-respond si Adan at si Eva doon po sa command ng Panginoon? At kung kayo po ba yung binigyan ng ganung command ng Panginoon, ano ang magiging respond nyo sa Panginoon? So, isang bagay po na matanong natin after nyo mabasa yung Genesis 3, 1-30 na andun po yun, bakit na nagkasala o sa paanong kaparaanan nagkasala po ang tao doon sa isang command or disobedience sa isang command na yun ng Panginoon. At sabi nga po ni Martin Lloyd Jones, the terrible tragic fallacy of the last 100 years has been to think that all man's troubles are due to his environment, and that to change the man, you have nothing to do but change his environment. That is a tragic fallacy. It overlooks the fact that it was in paradise that men fell. So, makita po natin na nasa paraiso na ang unang nilalang na nilalang or yung nilikha na tao ng Panginoon, pero dahil sa tukso po ng ahas o ng kaaway ay nahulog po sila sa kasalanan at naglayo. Sabi nga po, yung kamatayan pong tinutukoy doon ay yung pagkakalayo po natin sa presensya ng Panginoon o yung pagkakalayo nila na namana na natin nung hindi pa natin nakilala ang Panginoon. Then pangalawang katotohanan po sa kung tayo ba ay totoong naligtas. Yung pong patungkol sa result ng sins. So, ano po bang ginawa ng sin sa ating relationship sa Panginoon? Makikita po natin yan sa Isaiah 59, 1-2. Evil people should change their lives. Sabi po dito, look, the Lord's power is enough to save you. He can hear you when you ask Him for help. It is your sins that separate you from God. He turns away from you when He sees them. So, what does the Bible says happen after we die? So, kung ano po yung ginawa ng kasalanan, ay inilayo po tayo sa ating personal na relationship sa Panginoon. Basic din po yun. Ng ating pananampalataya, alam natin, nalayo tayo sa Panginoon. So, since undas din po, ngayon ay makita natin, ano ba yung sinasabi ng Panginoon after nating mamatay? Sabi po sa Hebrews 9:27, everyone must die once. Then they are judged. So wala na pong second chance. Habang buhay po ang tao, yun na yung pagkakataon niya para matanggap ang kaligtasang nagmumula sa Panginoong Jesus. At sabi nga po sabi sa Romans 14:10-12, for we will all stand before the judgment seat of God, and so then each one of us will give an account of himself to God. So ano man po yung ginawa natin, akala natin hindi tayo mahuhuli or hindi po alam ng Panginoon, pero recorded po lahat sa Kanya yan. At makikita rin natin sa ating justice system na kahit na napakatagal na yung kasalanang nagawa, pero pagka nahuli po, kahit 20 years pa yan, pagbabayaran din nung may kasalanan, ang kanyang kasalanang nagawa. Kahit na 20, 40, 50 years pa ang nakalipas, pagbabayaran po niya yon. At dito po sa isa pong kwento pala na sabi po ay yun pong may isang lalaki na mayaman at sabi niya sa kanyang anak, ilagay mo sa isang maleta or sa isang attache case lahat ng titulo ng lupa, lahat ng ari-arian, lahat ng gintong, alahas, lahat ng mga pag-aari ko or yung naipundar ko at ilagay mo doon sa attic. Di tinanong ng anak niya, bakit tay? Bakit ko ilalagay doon sa attic? Para pag namatay ako, dadaanan ko yan papuntang langit. O di namatay po yung tatay. At after po niyang mamatay, tinignan ng anak yung attic at sinabi niya po sa nanay niya, Nay, andito pa yung mga titulo ng lupa na iniwan
na sinabi ni Papa na ilagay ko dito sa attic natin. At sumagot po yung asawang babae, sinabi ko na kasi na dun sa basement niya ilagay. Kasi dun siya papunta. So, sabi nga po yung kung paano pong pinanghahawakan natin yung ating mga material na possession dito sa lupa. Hindi po masamang yumaman. Hindi po masamang yumaman sa tamang paraan at may tamang motibo kung saan mo gagamitin. Lalo na kung alam mo na yun ay para sa advancement ng kingdom ng Panginoon. Pero makita po natin, wala pong purgatoryong pupuntahan. Hindi po tayo naniniwala doon. Langit at lupa lamang, langit at impyerno lang po yung nakalagay sa Bible na atin pong pupuntahan the moment na iwan na natin itong ating katawang lupa. At paano po dinidescribe ng Bible ang eternal judgment? Sabi po sa Matthew 25:41, then the king will say to the evil people on his left, get away from me, God has already decided that you will be punished. Go into the fire that burns forever, the fire that was prepared for the devil and his angels. At sabi po sa Revelation 21:8, but those who are cowards, those who refuse to believe, those who do terrible things, those who kill, those who sin sexually, those who do evil magic, those who worship idols, and those who tell lies, they will all have a place in the lake of burning sulfur. This is the second death. Kaya nga po nagmamadali, nagdo-double time ang kaaway ngayon sa panghihikayat, sa kuha ng kanyang makakasama doon sa dagat-dagatang apoy na may asupre. Sabi nga, ito po yung pangalawang kamatayan. At ang kinukuha po niya, yung mga totoong nakakilala sa Panginoon, hindi na po yung nasa mundo kasi kanya na yun eh. So, wag po kayong mabibigla kung may mga pagsubok, kung bakit kayo ay patuloy na nakakaranas ng mga iba-ibang klaseng problema. Talaga pong pipilitin ng kaaway na may makasama siya. So, wag po kayong sasama. Manatili po kayo sa pananampalataya at mga salita ng Panginoon ay pinangako po sa atin dahil tapat po siyang nangako, natutuparin yon. Pangalawang tanong sa ating pong spiritual wellness check-up, is Jesus still my Lord today? Alam ko pong natanong ko na o nabanggit ko na to nung minsan ako po ay nag-share. Pero isang bagay po na makita natin na totoo bang ang Panginoon pa ang ating Panginoon ngayon? O baka nagbago na yung atin pong mga sabihin na nating dahil sa mga pagsubok o problemang atin pong naranasan ay maaaring tanungin mo ang sarili mo. Ikaw at ang Panginoon na nakakaalam. Panginoon, ikaw pa rin ba talaga ang aking Panginoon at tagapagligtas ngayon? So sabi po sa Ephesians 2:8-9, when you believe in Jesus, God saved you because He is very kind. You could not save yourselves, but that is God's gift to you. So pag binigyan ka po ng gift, tinatanggap mo ba o tinatanggihan? So nasa sa inyo na po yan, kung tatanggihan. Pero alam ko po ng lahat ng nakikinig at lahat po ng tumanggap sa Panginoon, tinanggap niyo yung regalo na Kanya pong ibinigay. He has not saved you as a result of any good things that you have done. Hindi po sa mga mabubuting gawa na ating ginawa. Sumusunod na lang po yun after na atin siyang matanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. So nobody has any reason to be proud about it. Para hindi po tayo magmamalaki, kasi ganito ginagawa ko, mapagsilbi ako. Sabi nga po sa Tagalog, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Hindi tayo pwedeng magmalaki kung ano man yung ginawa nating mabuti, kung tayo nagkawang gawa,
kung marami tayong mga bagay na ginawa para sa Panginoon before o kahit ngayon na nakakilala na tayo. Sabi nga po ni Martin Lloyd Jones, to be a Christian is not only to believe the teaching of Christ and to practice it. It is not only to try to follow the pattern and example of Christ. It is to be vitally related to Christ, that His life and His power are working in us. It is to be in Christ. It is for Christ to be in us. So, katotohanan po yun na si Kristo na po dapat ang namumuhay sa atin. Sabi nga po sa Galatians 2:20, di po ba? For to me to live is Christ and to die is gain. Ang tanong, can Christ live in you? Pang-araw-araw po yun, hindi yung magustuhan lang natin, magpapakasama muna ako para hindi mo natitira dito si Kristo. Okay? So, dapat po talagang makita natin na yung ating uri ng pamumuhay, kaisipan, mga bagay na sinasabi, ay talaga pong makakatira si Kristo sa atin. Do we live according to God's standard or our own standard? So, hindi po yung mga iniisip ng tao or yung patakaran ng tao or yung sistema ng tao ang ating ipinamumuhay. Kundi dapat po talaga ay yung mamatay tayo sa ating sarili para si Kristo na po ang mamuhay sa atin. At kung paano sa aklat po ni Joshua ay kanyang sinabi sa 24:15, but maybe you don't want to serve the Lord. You must choose for yourselves today. Today, you must decide who will you serve. Will you serve the gods that your ancestors worshipped when they lived on the other side of the Euphrates River? Or will you serve the gods of the Amorites who lived in this land? You must choose for yourselves. But as for me and my family, we will serve the Lord. At sabi po sa 1 Peter 5:8-9, control yourselves and be careful. The devil is your enemy and he goes around like a roaring lion. Parang lang po, roaring lion. Looking for someone to attack and eat. So, wag po kayo magpapakain. Wag kayo magpapa-atake. Dapat laging prepared, laging handa. Kumbaga narinig nyo pa lang yung atungal, meron na kayong pananggalang. At yon ay ang salita ng Diyos dahil sabi nga po ang Holy Spirit ang magtuturo, magpapaalala sa atin ng truth na atin pong tinanggap na. Kaya napaka-importante po na nagbabasa tayo araw-araw. Hindi lang yung sa Bible reading, salamat po kay Ate Jane na talagang matyaga at patuloy na binibigyan tayo ng atin pong mababasa every day. At sana po ay yung poll natin ay mabuo na. Okay? Hindi pa magpuno-puno dahil hindi pa ho lahat nagbabasa. Kaya po, isang pamantayan po yun na gaano ba tayo nagiging matatag sa ating buhay espiritual. Gaano ba yung ating kinakain? Kung everyday 3 meals a day tayong kumakain, pero yung salita po ng Panginoon, na yun po yung pagkain ng ating espiritu, gaano tayo kadalas kumain? After na ba nung Bible reading natin, after nating maka-vote sa poll, yun na, tapos na yun? O pinagbubulayan pa natin yung ating nabasa at nagbabasa pa tayo ng iba? Para self-study na lang. Kung nag-aaral ang mga estudyante sa school, bakit hindi nyo pag-aralan? Hindi yung pag may free time lang kayo. Lahat naman tayo, sabi ko nga, may 24 hours. Maglaan kayo ng oras. Kahit nagaano kahaba or kaikli yan, basta sa Panginoon, magiging sapat yan kung nakikita niya na inuunan nyo siya at ang kanyang mga salita at ang kanyang presensya na patuloy pong gumawa sa ating buhay. Sa pamamagitan po ng salita na atin pong tinanggap mula po sa Kanya. At makita, at isang bagay po na makita po natin, sabi nga po na sa quote, the Christian faith is ultimately not only a matter of doctrine or understanding or of intellect.
So yun pong pananampalatayang Kristiyano ay hindi lamang po, napakahalaga po, alam natin yung doktrina. Alam natin kung anong ating pinaniniwalaan at maunawaan po natin. Pero ang pinaka-importante po, it is a condition of the heart. Yun pong ating puso. So, kamusta na po ang kondisyon ng ating puso? Is it in tune with what the Spirit says, or it is in tune with what the world says? Remember, the Spirit guides you as into all truth. Para po si Ivan Lester McGuire, siya po ay isang yun pong nag-attempt or yung pong marunong naman talaga siyang skydiving. Pero nung time po na kanya pong pagtalon, sabi nga meron pong kable na para sa camera at may kable para sa parachute. Ang pagkakamali niya, pagtalon niya, ang nahila niya ay yun pong kable sa camera niya. At hindi po yun sa parachute na naging dahilan ng kanyang kamatayan. So, hindi siya nakapag-suot ng parachute. Hindi siya po ay nagkamali ng hinilang tali at dahil nasa mataas ka, so dire-diretso yung pagbagsak at maaring nagpanik na siya na hindi na alam kung ano yung gagawin, na naging dahilan po ng kanyang kamatayan. Minsan sa tao po, alam natin na sabi nga po between man and God, si Jesus lang po ang naglapit, ang naging dahilan kaya tayo nakatawid at nagkaroon ng relationship sa Panginoon dahil sa kanya pong buhay na ipinagkaloob para sa atin. At sabi po sa Romans 10:9, that if you confess with your mouth, kailangan po sasabihin, maririnig ng Panginoon, Jesus as Lord, and believe in your heart, ayun, heart condition po natin, that God raised Him from the dead, you will be saved. Paano, Pastora, yung ang daming beses na tinanggap si Jesus at wala pa rin nabago? So, antayin po natin. Antayin at sana inaantay rin siya ng Panginoon na yung totoong pagtanggap at pagsusuko ng buhay. Maaaring tinanggap mo pero wala sa loob mo, hindi mo naintindihan, wala, tanggap-tanggapan lang. Pero the moment na totoo mong tinanggap ang Panginoon, hindi pwedeng walang mababago sa buhay mo. Hindi pwedeng hindi mo maisusuko. Kung totoo yung totoo, yung genuine na pagtanggap sa Panginoon. At sabi po ni C.S. Lewis, you must make your choice. So yung pong kaligtasan, libreng ibinibigay ng Panginoon, pero yung pong ating choice, tayo po ang mamimili. Either this man was and is the Son of God, or else a madman, or something worse. You can shut him up for a fool, or you can fall at His feet and call Him Lord and God. So ano po ang choice ng mga hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan na mula sa Panginoon? Inaantay po niya kayo na magpakumbaba sa kanyang harapan, aminin na isa kang makasalanan. Lahat naman tayo doon ang galing Yung pag-amin na tayo ay isang makasalanan. At kahit tayo makasalanan, inibig tayo ng Panginoon. Hindi ka inibig dahil mabait ka na. Inibig tayo, ang bawat isa sa atin, ang bawat tao, inibig ng Panginoon kahit na nung makasalanan pa tayo. At the moment na isuko natin sa Kanya ang ating buhay, ang lahat-lahat sa atin, simpleng pagsasabi lang, Panginoon, ina-admit ko na ako ay isang mga makasalanan at pinaniniwalaan kong namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Inako mo ang lahat kong kasalanan at ngayon ay tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay, hari at mananakop, na patuloy ko pong isinusurrender sa iyo ang lahat-lahat sa aking buhay. Ikaw na ang maghari sa aking buhay. Kinukumit ko ang aking buhay para po sa pagsunod sa iyo at sa iyong kalooban, na mabuting plano mo para sa aking buhay. At kung paano nga pong since
nag-celebrate po ang November 1 ang mundo. O, hindi naman lahat ng nasyon. Pero sa Pilipinas po, sabi nga ito po yung resurrection na nangyari nung namatay po si Lazarus, na best friend ni Jesus. At sabi po ni Jesus kay Martha, tinanong po niya, Jesus said to her, I am the resurrection and the life, and he who believes in me will live even if he dies. And everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this? So, ang isip po ni Martha, yes Lord, naniniwala ako na pag namatay ang tao, magre-resurrect rin yan sa darating na panahon. Pero makita po natin na after na dumating ni Mary at pumunta po sila doon sa tomb na kung saan ay inilibing si Lazarus. At yun po yung pinaka-maikling verse sa Bible, Jesus wept. Then after nun, tinawag na niya si Lazarus. So, yung mga, hindi naman zombie, kundi yung tumayo si Lazarus na nakabalot pa nung cloth na ibinabalot sa mga namatay. At nung marinig niya ang tinig ng Panginoon, ay bumangon siya. So, mangyayari din po sa atin yon kung tayo ay tatawagin na ng Lord bago pa siya muling dumating. Pero alam po natin at yung pag-asa natin ng eternal life sa Kanya. Nakakatuwa po na pag iniisip mo na, Lord, nakakasama na kita. Hindi na tayo maghihiwalay. At may wedding banquet pa pagdating ng panahon na lahat ng mga nanampalataya sa iyo ay patuloy na ikakasal doon po sa Lamb. Pangatlong tanong, am I doing the work that He commissioned me to do? Na alam po natin, sabi nga po ni Martin Lloyd-Jones, the glory of the gospel is that when the church is absolutely different from the world, she invariably attracts it. Makita po, sabi ko nga ang church po, hindi po building, tayo po yun. At pag minsan iniisip ko pa, at natanong ko na rin na, bakit ba tayo hiwa-hiwalay ng lugar? At isang bagay lang po na pinaunawa sa akin ng Lord. Diyan kayo nakapwesto sa mga lugar nyo para kayo yung magsilbing asin at ilaw, model na kung paanong mamuhay righteously, na sa kabila ng mga pagsubok at problema, andyan matatag pa rin ang pananampalataya sa Panginoon, lumalaban dahil ang Panginoon ang nasa sayo. At alam mo na ang laban sa buhay, ang mga pagsubok, problema, mga pagpapalang dumarating, may katapusan din yan. Kaya dapat sa pagpapala, maging mabuting steward po tayo. Pero sa mga pagsubok at problema, parang bagyo lang yan. Although, iba na ang panahon natin ngayon, na sabi nga kay Bagyong Christine, 2 months na ulan, ibinagsak sa isang araw. Pero mas mapalad po tayo. Sa Spain, 1 taong ulan, 1 beses lang bumagsak sa kanila. At makita po natin na mas malala yung nangyaring, bagamat tayo may mga patong-patong rin sasakyan, pero mas malala po yun. At isang bagay na pinagpapasalamat po natin sa Panginoon, na yun pong mga, sabi ko nga habang nangyayari yung mga bagyong yun, ay, Lord, ano yung purpose mo? Mapulfill. Dahil hindi naman ibibigay ng Panginoon yun kung wala siyang purpose. So, makita po natin ang mabuting bagay sa mga hindi magandang mga pangyayari sa ating buhay. So, tignan po natin paano na-transform ang buhay ni Pablo o ni Saulo. Sabi po sa mga Gawa 9:3-5, naglakbay si Saulo papuntang Damasco, at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ko inuusig? At nagtanong po siya, sino kayo, Panginoon? Tinig lang yun ang kanyang narinig. Pero sumagot siya, sino kayo, Panginoon? Natanong niyo na po ba, sino si Jesus sa buhay niyo? Siya pa rin ba yung Panginoon na kinikilala nyo?
At sumagot si Jesus, "Ako si Jesus na iyong inuusig." Tugon ng tinig sa kanya. May attitude po ba tayo na kung may mga masasamang bagay na sinasabi sa atin, Lord, hindi naman ako eh. Ikaw yung inuusig, ikaw yung pinagbibintangan. Hindi ako, kaya hindi ko kailangan makipag-away. Hindi ko kailangang ipagtanggol ang aking sarili. Kung mga pinuno po ng ating bansa, sabi nga, kung mayroong mga pag-uusig, may mga patutsada, huwag ka na lang sumagot. Kung wala namang katotohanan eh. Ano po ang point? Bakit mo ipagtatanggol ang sarili mo kung wala namang katotohanan yung sinasabi? Yes, may pagkakataong kailangan nating sumagot. Pero bago ka sumagot, siguraduhin mo munang kalmado ka. para wala nang away na mangyayari. Kundi paliwanagan lang. Okay? So, sabi po dito at dito makikita natin even sa mga Kristiyano, sa Acts 9:15-19. So, sabi po kay Ananias, "But the Lord Jesus said to Ananias, 'Go, I have chosen Saul for an important work.'" Ayaw ho kasing puntahan ni Ananias si Pablo. "I want him to tell other nations, the rulers and the people of Israel about me. I will show him all that he must suffer for me." So, di ba minsan tayo mga nakakilala na sa Panginoon, pag may sinasabi ang Lord, i-share mo sa Kanya yung gospel o i-share mo sa Kanya kung ano man yung blessing mo dahil nangangailangan siya. Minsan Lord, ikaw ba yan? Tatanong pa tayo ng ganun, no? At dito si Ananias ay sinabihan ng Panginoon. So, nung narinig niya ang instruction ng Lord, so Ananias left and went to the house of Judas. He laid his hands on Saul and said, "Saul, my brother, the Lord Jesus sent me. He is the one you saw on the road when you came here. He sent me so that you can see again and also be filled with the Holy Spirit." Immediately, something that looked like fish scales, so parang kaliskis ng isda, fell off, parang lang sabi nga, that looked like fish scales, fell off Saul's eyes. He was able to see. So, yun lang po. At makita natin, yun pong trabaho ng pagpapagaling. Kasama po doon na sabi nga, you can see again and also be filled with the Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, nasa ating panahon ngayon. At kaya po tayong gamitin para mag-administer ng healing. Emotionally, physically, spiritually. Ang tanong, willing ba tayong magpagamit sa Banal na Espiritu para sa trabahong inilaan po niya sa bawat nanampalataya? Hindi mo kailangan ng posisyon or function. Ang kailangan mo lang may personal kang relasyon sa Panginoon at willing kang gawin ang kanyang mga ipinapagawa. So, after pong kakitang muli si Saul, then he got up and was baptized. Kakita niya sa Panginoon, marinig niya at matanggap niyang muli ang kanyang paningin. Nung makakita siya, nagpabaptize na siya. After he ate, he began to feel strong again. Saul stayed with the followers of Jesus in Damascus for a few days. So, tandaan niyo po yan, nag-stay siya sa Damascus with the followers of Jesus for a few days. At makita po natin yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa Acts 9:20-21, Saul begins to talk about Jesus. Soon, yung few days na yon, soon he began to go to the synagogues and tell people about Jesus. He told people, Jesus is the Son of God. At dahil siya po ay sikat, maimpluwensya at kilala, all the people who heard Saul were amazed. They said, "This is the same man who was in Jerusalem, trying to destroy the people who trust in Jesus.
And that's why He has come here to arrest the followers of Jesus and take them back to the leading priest. Sabi po ni Martin Lloyd-Jones, spiritual depression or unhappiness in the Christian life is very often due to our failure to realize the greatness of the gospel. Dito po, sabi nga minsan natatanong ba natin ang ating sarili, gaano na ba akong katagal nakakilala sa Panginoon? Pero may isang kaluluwa ba akong nadala sa Kanya? Meron ba akong isang kaluluwa na inakay, inalagaan, at natuwa na makita kong lumago at nagpapatuloy sa Panginoon at patuloy na nagbabahagi ng salita ng Panginoon? Ito po yung minsan ay nagiging dahilan kaya tayo nadidepress sa ating spiritual na buhay. More on sa nakapaligid lang sa atin at sa mga nangyayari sa atin. Nalimutan na natin ano ba yung gustong ipagawa at ano yung ipinapagawa sa atin ng Panginoon. At makita po natin na sabi nga talk to yourself. Why are you crying the blues? Fix my eyes on God and soon I'll be praising again. Yes, may mga pinagdaanan tayo, may pinagdadaanan tayo. Pero makita natin na sa mga pinagdadaanan natin, kaya tayong gamitin ng Panginoon para magbigay ng encouragement sa iba na masigit na nangangailangan. Lalo na kung hindi pa nila nakikilala ang Panginoon, yun na ang pinakamabuting bagay na maibabahagi mo sa kanila. At sabi pa po sa quote ni Jones, if a man is saved, it is because God has saved him. But if a man is lost, that is to be attributed to his own rejection of the gospel and his rebellion against God's way of salvation. Marami pong ino-offer ang mundo kung paano kang ma-save. Pero makita po natin, may paraan na ipinagkaloob at itinakda ang Panginoon paano po maliligtas ang sanlibutan. Sabi po nga, paano po natin maibabahagi ang salita ng Panginoon at paano ito matatanggap ng iba. Sabi nga po sa Romans 10:12-15, kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. So kasama po tayo doon sa Gentiles. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Ano na pong mga kasaganaan ang ibinigay sa inyo ng Panginoon? Huwag nyo lang pong titignan in terms ng pera. Mapayapa po ba kayo nakakatulog sa gabi? Hindi kayo nag-aalala sa araw ng bukas. Kasi nga sabi bukas na bahala mag-alala sa kanyang sarili. Sapat na para sa araw na to yung pag-aalala. So kung nag-aalala kayo para bukas, kayo yung nag-aalala, hindi ang Lord. Okay? I-apply po natin yung mga katotohanan ng alam natin. At budgetan naman natin kung may mga bayarin ho tayo. Kasama po yun sa pagiging mabuting steward ng lahat ng ipinagkatiwala ng Panginoon. Sabi dito, nagbibigay sa lahat na tumatawag sa Kanya dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Maliligtas po saan? Hindi lang po kaligtasan kaluluwa. Maliligtas sa masasama, maliligtas sa mga panluloko, lalo na kung yung may inag-aalok sa'yo ay habang nag-aalok sa'yo ay nakikipag-communicate ka na sa Panginoon, spirit to spirit. Lord, tatanggapin ko ba to? Lord, sasama ba ako dito? Lord, mag-i-invest ba ako dito? Kasama po yun. At sa verse 14 po, paano naman silang tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Kaya lahat po tayo gagamitin. Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Lahat po tayo preacher. Yes, may iba-ibang function lang ng pagka-preacher. Merong tinawag para sa pulpito talaga. Pero every time na nagpipreach kayo sa kapitbahay nyo, sa kapamilya nyo, kahit na andyan lang kayo sa bahay, kahit kayo nasa opisina, kahit kayo ay nasa eskwelahan, kahit saang lugar kayo naroroon, you are preaching the good news.
At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Isinugo po tayo. Tulad ng nasusulat, kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Sa iba po, napakaganda ng paa. So kahit na yung paa po natin ay minsan tayo ay nadidismaya. Pero sabi nga po, pag naghahati tayo ng mabuting balita, napakaganda po. At alam po ng Panginoon yan. Sabi po, ang tanong, tayo po ba ay mga witnesses? Genuine na witnesses ng Panginoon. Sabi po ni Dr. Simon Greenleafs ng isa pong abogado at meron pong standard for a witness. So, are the witnesses honest? Are they telling the truth? Are the witnesses believable? Are there enough witnesses? Are the witnesses consistent? So, even yung buhay po natin ay talagang binabasa ng tao sa atin pong mga sinasabing katotohanan about sa Panginoon. At sabi po ni Dr. Simon din na the resurrection is one of the best documented events in the history of man. Dating ateista at nung napatunayan niya po yung katotohanan, napatunayan niya yung truth about the resurrection, doon po siya nagsimulang patuloy na maniwala sa Panginoong Jesus. Sa 1 Corinthians 15:3-4, sabi po ni Pablo, "For I delivered to you as of first importance what I also received." So tinanggap niya muna po that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures. 1 Corinthians 15:5-6, "And that He appeared to Cephas, then to the 12." So yun po yung katotohanan ng kanyang pagkabuhay na muli. After that, He appeared to more than 500 brethren at one time, most of whom remain until now, but some have fallen asleep. At dahil po dun sa katotohanan yon na nakita ni Paul na dating nag-uusig sa mga mananampalataya, then sabi niya po sa 1 Corinthians 15:7-8, "Then he appeared to James, then to all the apostles, and the last of all, as to one untimely born, he appeared to me also." So, gaano man po ang ating nakaraan, gaano kasama, gaano yung pamumuhay natin ngayon, kaya kang patawarin ng Panginoon at kaya kanyang baguhin kung hahayaan mo lang siya, walang sapilitan. Pagpapakumbaba lang at patuloy na pagpapasakop sa kanyang kalooban. "But I do not consider my life," Acts 20:24, "of any account as dear to myself, so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify solemnly of the gospel of the grace of God." So, sa atin pong pagtatapos o sa atin pong summary, a wellness check-up also known as an annual wellness exam. So, ipapakita na lang po dyan sa inyo yung atin pong yung spiritual, yung pong wellness examination or check-up at ano po yung proseso doon. And then, ano po yung spiritual wellness check-up naman natin. Yun po ay scheduled visit with a primary care physician to evaluate your overall health and prevent future health issues. At makita po natin dito, the Bible presents truths about God, us, and God's plan for now and the future. Praying, reading, and meditating the Bible is an essential part of taking care of our soul. At makita po natin na nais po ng Panginoon yung atin pong wellness, yung spiritual wellness natin na patuloy pong mangyari. At yun pong kasama po doon sa spiritual wellness natin
Sabi nga, yung physical exam, yung pag-review ng medical history. Sa spiritual na proseso naman po, makita natin, paano po, balikan po natin, ano po ba yung mga pinagsimulan natin noon sa Panginoon? Paano natin siyang tinanggap? At kailan mo totoo, yung spiritual birthday mo. Sa ating physical exam naman, listen to your heart and listen to what God is saying to you. Your emotional health, your mental health. How are you handling life at the moment? Vital signs. Measure, assess how you have grown in the knowledge of God and love for His Word. Ganon din po yung pagmamahal natin sa Panginoon. At screening test. Screen yourself if you are still in the faith and able to receive and apply His Word. Immunization. Huwag ka ma-immune sa truth, kundi ma-immune ka dun sa sin or to anything that brings sorrow to God. Am I able to obey everything? Lifestyle assessment. Am I able to obey everything that God is saying to me? Am I changed? Hindi lang basta mabago, kundi ma-transform. At ang Panginoon lamang po makakapag-transform. Yes, we can change. Pero ang transformation po ay ang Panginoong Hesus, ang personal na patuloy na magkakaloob dito sa atin. Kung willing po tayo. So, personalized health advice. Do I welcome the transformation work and obedient to God's work in my life? At advanced care planning, do I have personal accountability and am I willing to be unlearned so I can learn from my mentor? Meron po ba kayong tinatanggap na mentor na sa inyong buhay na inyo pong grace carrier na patuloy pong nagpapatatag sa inyong pananampalataya at patuloy pong lumalago kayo sa pagkakilala sa Panginoon at pagsunod sa Kanya? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:23, we pray that God Himself, the God of peace, will make you pure, belonging only to Him. We pray that your whole self, spirit, soul, and body will be kept safe and be blameless when our Lord Jesus Christ comes. At ano po ang meaning ng grace ng Panginoon sa inyo? Simple lang. Titus 2:11-14, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin tayo sa lahat ng kasamaan at upang tayo'y maging mamamayan na malinis at handang gumawa ng mabuti. At kung paano po na lagi niyong naririnig na patuloy po tayong mag-akay ng mga kaluluwa sa kaharian ng Panginoon. Paano po natin i-apply ang ating napakinggan ngayon? Tanong po, what changes do I need to be intentional and make with God's help to myself to bring glory to His name? Pangalawa, as a witness of Christ, am I believable? Am I honest? Am I telling the truth? Pangatlo, after po nating ma-assess ito at matanong sa ating sarili, when will I start to do the Great Commission of telling others about God's love, acceptance, and saving grace? Whether face-to-face, through social media, at patuloy po, when will I make disciples? So bago po tayo mag-make disciples, kailangan disciple na rin po tayo. So tayo po ay sama-samang mananalangin at patuloy po na ihanda na natin ang ating communion bread and juice. At ganun din po sa mga
nagkaloob na sa Panginoon at magkakaloob pa, kasama na po yan sa ating pananalangin ngayon. So, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa oras na to. Salamat, Panginoon, nagpapakumbaba po kami at inaamin, Panginoon, kung may mga pagkukulang, kasalanan man kami na nagawa sa iyong harapan. Salamat po na ikaw ang nagpapatawad at patuloy na binibigyan kami ng pag-asa upang mabago at magpasakop po sa iyong kapangyarihan, sa iyong kalooban. Iwinawaksina namin ang anumang mga negatibong kapaisipan, kung may nasabi man po kami, Panginoon, kung may narinig kang sinabi namin sa aming bibig na nakapagbigay ng lungkot sa iyong puso, inihihingi po namin to ng tawad, Panginoon. Kung may mga pagpapabaya kami, Panginoon, na kumain ng iyong salita, makinig sa iyong sinasabi, at patuloy pong sumunod sa mga bagay na naisin mo sa aming buhay. Inihihingi po namin ito ng kapatawaran at patuloy po namin isinusuko ang lahat-lahat sa amin. Salamat po sa mga nanalangin. Kilala mo sila, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na patuloy la sa iyo pong kalooban, matanggap, masunod, at patuloy pong mangusap ka sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Ang pangungusap mo po, salamat sa kakayanahan upang sundin ito ng aming buong puso, buong isip at kaluluwa. At bilang iyong iglesia, narito po kami, sama-samang inaalala, Panginoong Jesus, ang iyo pong buhay na inialay upang matubos kami sa aming kasalanan. Natunay, Lord, na ang iyong katawan at dugo ay ipinagkaloob mo po sa amin. At bilang pag-alala, amin po ang gagawin ito bilang iyong iglesia, Panginoon. Saang dako man kami naroroon ngayon, Lord, inaalala po namin ang iyong kamatayan at ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong resurrection power. Salamat, Panginoon, na sa aming pag-alala, ang iyong kamatayan, inaalala din namin na sa iyong kamatayan, meron kaming buhay na walang hanggan. Ganon din po na ang aming pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya salamat po, Panginoon, sa masaganang buhay na ipinagkakaloob mo po sa bawat isang sumasampalataya sa iyo. Pangako mo po yan at ikaw ay Diyos na tapat sa iyong mga pangako. Kaya pagpalain mo po ang amin pong pag-alala, ganun din po, Panginoon, ang mga pagkakaloob namin, Panginoon, ng aming time, ng amin pong talent, ng aming skills, ng amin po, Panginoon, substance sa ipinagkatiwala mo. Lord, alam po namin na marami pang mga pangyayari ang mararanasan namin habang kami ay naririto sa lupa, at dalangin ko po, maging mabuting steward kami ng lahat ng bagay na ipinagkatiwala mo. Pagpalain mo po ang bawat isa, at narito po ang amin pong pagtanggap sa simbolo ng iyong katawan at dugo. Sabay-sabay po natin kainin. At inumin ang simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. Thank you, Father God, sa iyo pong presensya. Pagpalain mo, patatagin, palakasin ang espiritu ng bawat isa, pagpalain ang kanilang pamilya, at patuloy po sa protection mo sa bawat isa, sa mga ministering angels every day in our lives, sa aming mga anak, at patuloy po, Panginoon, every day maging panalangin namin to bring glory, to bring pleasure to your holy name. This we pray with thanksgiving in Jesus' name and by the power of the Holy Spirit.
Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magandang araw po, hapon at gabi sa inyong lahat.